Nako, eto mga sangkay, mukhang naninilikado ngayon si Senator Bongo. So, tuloy-tuloy po ang bistuhan ngayon ng mga kabataan sa ating gobyerno, mga sangkay. At talagang nakakawindang itong mga numero na lumalabas. At ngayon na naman, mga sangkay, isa sa nadidiin ay ang pamilya ni Senator Bongo. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, mga sangkay, ito kasi ang nangyari. Ako po ay nagtataka kasi kung bakit hindi po nakakaladkad ang pamilya nila Senator Bongo na kontratista din. Para po sa inyong kaalaman, isa po sila sa humakot sa mga proyekto ng pamahalaan. Nung panahon ni former President Rodrigo Duterte, yun po yung pinakamalala. Bilyones, mga sangkay. Tapos, ang malala pa dito, kapartner nila ang tinaguriang hari ng pangungontrata. Ang mga diskaya. Ngayon, eto. Ano yan eh? CLTG at St. Gerard. During the time, panahon po ni PRRD, mga sangkay, na naging top na contractor pa itong mga sangkay. Itong St. Gerard. Ngayon, eto, mga sangkay. Pakinggan natin ang isang balita. Kasi itong si Trillanes, marami pong nalalaman. Ako tatapatin ko na kayo. Hindi ko trip ito kahit pa dati mga sangga, itong mga sinasabi ni Trillanes. Pero, sa pagkakataong ito, mayroon po talaga kasing ebidensya. Napag-usapan na po natin yan dito sa ating YouTube channel na mayroon pong evidence. Nasa listahan po talaga, lalong-lalo na po yung partnership nila ng mga diskaya. Pamilya po ni Senator Bongo. Ngayon, nakakaladkad na sila. Kaya nga nagtataka ako, bakit hindi sila kasali sa hearing? Bakit mga diskaya lang? Para maliwanag, na nakakuha ng 7 billion pesos worth of projects 7 yung billion? tatay at kapatid ni Bongo because of the influence nilang dalawa ni Duterte. Okay. Walang pwedeng ibang dahilan kung paano nila nakuha yon. Kalokohan para kay dating Senador Sonny Trillanes ang paghugas kamay ni Senator Bongo. Idiniin kasi ni Go na hindi niya tinulungan ang kanyang pamilya sa kanilang government contracts. Ito ito yung opinion ko dyan eh. Pakinggan nyo po muna si Bongo, then saka tayo mag-comment. At hindi niya raw kilala ang tinaguriang flood control king and queen na sina Curly at Sara Diskaya. Okay, ito na. Ito yung komento natin dyan. This is our opinion lamang. No? Ikaw ba maniniwala kang walang kinalaman si Bongo sa ganung klaseng halaga ng pera? Bilyon-bilyon na pera ang natanggap nila mula sa mga kontrata ng family niya. Tingin nyo wala talagang kinalaman dyan? Sila, former President Rodrigo Duterte, ang Senator Bongo. Guys, madali lang kasi tumanggi eh. Di ba, ang dali-daling tanggihan niya, wala akong kinalaman yan sa business nila. O, basta ako, tatrabaho lang, bahala yan sila. Madali lang sabihin yon. Pero guys, common sense lang. Senador siya, presidente naman si PRRD. Then mayroong hindi sinasadya, ang galing naman nila. Hindi sinasadya na nagkaroon ng bilyon-bilyon na kontrata with the diskaya. Kaya nga po mga sangkay, nakapagtataka yung mga diskaya, ayaw pong pangalanan yung family nila Senator Bongo. Bakit ganon? Ang reason nila, gusto nilang mawala yung lahat ng mga kaso nila. Hindi po pwede yun. Sa bigat ng kasalanan nila sa taong bayan. Ama ng senador, si Desiderio Go, ang owner ng CLTG Builders. Half-brother naman niya si Alfredo Go, ang may-ari ng Alfredo Builders and Supply. Kita nyo? Dalawa yan, mga sangkay. CLTG Builders, tapos itong Alfredo Builders and Supply.
Grabe ito mga politiko, no? Isipin nyo mga sangkay, may mga purpose pala kung bakit sila nai-elect, bakit sila tumatakbo. Yung mga proyekto ng ating pamahalaan, hinahakot. Parang sarap tuloy maging kontratista, no? Mga sangkay. Kita nyo? Kaya pala ang yayaman. I'm not saying na si Senator Bongo lang. Yung iba po pong mga politiko. Ang dalawang kumpanya, base sa COA records, nakalikom ng halos 7 billion peso worth of contracts sa loob ng higit isang dekada. Galing po yan sa Commission on Audit, ha? Hindi po yan chismis. Total of 7 billion worth of contracts mula po sa COA. Sa loob ng higit isang dekada. Mapili ko ba yung kamag-anak ko kung pwede lang pumili ng kamag-anak? Papalitan ko yung kamag-anak ko. Ang bihira. Alam niyo yung palusot na ito mga sangkay, ang dali lang sabihin yan eh. Pero guys, ang dali lang din pong intindihin na senador siya. Tapos may ganong klase mga kontrata, ang laki. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito. Unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Or kunin ng Panginoon yung kamag-anak ko, yung tatay ko. Grabe yung drama, no? Mukhang panibagong sakit sa ulo ang haharapin ng senador dahil sa nakaambang na plunder complaint ni Trillanes sa ombudsman. Nako po. Una na siyang naghain ng graft at plunder charges laban sa senador at kay FPRRD last year. May mga bagong mga kontrata na nakita kasi yung mga dokumento na attachment ko nung una, mga annexes, hanggang 2018 lang or just before I ended my term in the Senate. Halos 2 dekadang impormasyon daw ang hawak niya tungkol sa talamak na infra projects ng Go family. Nako po. Sa pagtatala ng COA mula 2007 hanggang 2018, halos 4.89 billion peso worth of projects ang na-award sa CLTG Builder. Grabe, oh. Basahin natin. March, ayon po dito sa COA official records reveals that from March 2007 to May 2018, CLTG Builders was awarded 125 public works projects by the government worth around 4.89 billion. In 2017 alone, ito mga sangkay, matindi. CLTG Builders was able to secure 27 projects worth approximately 3.2 billion. 3.2 billion dito na secure noong 2017. Termino ito ni Duterte at sa parehong taon ayon sa PCIJ. Lumobo lang naman ang DPWH budget ng Davao Region ng higit 43 billion pesos. Grabe. Nasa 19 billion lang kasi ito noong 2016. Kaya nga sabi sa inyo, 'di ba? Yung korupsyon na to matagal na po ito eh. Yung mga projects, may mga nakikita po tayo mga proyekto na tapos na, completed na, pero yung kalsada, gutay-gutay pa rin. Marami tayong nakikitang ganun. Kasi nga matagal na po itong sistema nila. Anak ng tokwa, nakakalungkot na bayang Pilipinas na pinaglalaruan nitong mga buhaya. Ang bihira. Ang kumpanyang Alfrego naman nakalikom ng hundreds of millions worth of contracts kahit may limit ang lisensya nito. Ilan dyan through joint ventures para makakuha raw sila ng malalaking proyekto. Halimbawa na lang ang 816 million peso JV ng CLTG sa kumpanya ng mga diskaya na St. Gerard. Isa silang sindikato kaya kasama siya sa kaso na yun. Special Assistant ni Duterte Sigo mula 2016 hanggang 2018. Habang senador at naging chair ng ilang Senate committees gaya ng Health at Sports mula 2019 hanggang 2022. Sa ilalim ng batas, kapag napatunayang may illegal benefits na at
least 50 million ang pamilya ng isang opisyal dahil sa influence nito. Pwede silang managot dito. Nako. Ngayon, niluwagan na ng ombudsman ang patakaran sa pagsilip sa SALN. Ito na, ito matindi, yung SALN. Magkakaalaman na dito, mga sangkay. Isa pa lamang pong DDS ang ang kumasa nito. Walang iba kundi si Senator Robin Padilla. Naniniwala ako na wala pong bahid itong taong ito, mga sangkay. Pero yung iba, yung iba dyan na mga senador na mga DDS, taku po, kinakabahan na kapag nasilip yung kanilang mga SALN. Financial documents ng government officials. Pero ani Trillanes, tututukan niya muna ang mga kaso laban kina Go at Duterte bago niya silipin ang SALN nila. Gusto raw patunayan ni Trillanes sa taong bayan na hindi lang siya basta-bastang nag-aakusa kung hindi nagsasampa rin ng kaso. Sa kabila raw ng mga emisaryong pinapadala sa kanya, sinasara raw niya ang pinto at hindi ito uubra. Grabe. Magkakabukingan na to, mga sangkay. Magkakaalaman na po. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click nyo po yung subscribe. Click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.